scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, at medyo mahina. Isang magandang araw po sa atin lahat mga kakampi. Ito na naman po ang ating programa, ang inyong kinagigiliwan, ang kalinga sa OFW at syempre mga kasama natin sa kabilang linya, walang iba kundi ang aking idol, Miss Corazon Alma de Leon. Magandang umaga, Ma'am Cora. Magandang umaga. Yan. Okay. Maganda yung program natin last week, ano? Opo. Dahil yung resource persons natin, merong company na accessible sa mga OFWs. And before that, yung Vice Mayor ng po. Kabuyao. Kaya parang paganda ng paganda, nakakaingit nga yung program na ito. Opo. Kaya dapat maraming Nandun manood. ka kasi. Nandun ka Hindi. kasi, Ma'am Cora eh. Hindi Di naman ba? ako. Oo. Ako lang, gusto ko na makadaw palad. Of course, hindi natin na-meet personally, pero lumalawak ang kaalaman natin tungkol sa problema ng OFW o kaya yung tumutulong sa OFW. At alam mo ba, Ma'am Cora, yung Vice Mayor naman Pangasinan, gustong-gusto rin dito sa atin, ha? Sabi niya, pwede ba ako makipag-coordinate? Sabi ko, tatanungin ko si Ma'am Cora. Vice Mayor yon ng Infanta. Dito sa may Pangasinan po, Ma'am, eh. Di ba? Okay. So, Ma'am Cora, mamaya ipapakita naman natin ano ba yung magandang balita naman sa ating mga OFWs. Pero of course, pag-usapan muna natin bakit ka nandyan sa Red Cross. Pero Ma'am, alam mo, sabi nga yung book mo daw bagay sa iyo. Di ba? Ang tawag dito, thinning hairline. Kaya, thinning hairline. I'm able to fix it in such a way na walang gastos. Pero I like your hair also kasi black na black ako. Hindi na ako nagpapalight dahil naging light na eh. Okay. Maganda nga eh, di ba? So, Ma'am Cora, bakit ka nandyan po sa ating, dyan po sa Red Cross, Ma'am Cora? Yeah. Well, unang-una, nag-travel abroad yung Secretary General sa China. So gusto ko malaman kung ano nangyari sa China. Kasi in addition, pinag-uusapan namin yung pagre-recruit ng tinatawag na Grey Ladies. Ito yung mga retirees na pwedeng mag-member ng Red Cross. Of course, hindi na sila pwedeng mag-active na parang sa mga disasters. Pero they can engage in fundraising para makatulong, para makarating. Kasi katulad kanya, imagine kung ang mga OFW na nag-retire, pwedeng maging Grey Ladies sa mga chapters. Lalakas, mabubuo ang kalakasan ng chapters. Kasi merong mga retirees galing abroad o dito na pwedeng tumulong. Anyway, pinag-uusapan pa yan. Pero ako naniniwala na makatutulong ito both sa Red Cross and of course sa buhay ng mga OFWs na bumalik na dito para mag-retire. Yun. At syempre, ang inyong lingkod, gusto rin namin maging membro ng Red Cross. Yan. Di ba, Ma'am Cora? Para talagang kailangan natin tumulong sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na sa mga OFW na nagkakaroon ng problema. Di ba? Ang dami nating cases, Ma'am Cora. Pero balita ko, dami yung listeners nung nakaraan, ha? With, di ba? With Vice Mayor Openia, yes. Oo, Ma'am. Actually, nag-follow up siya at nakausap naman yung head ng legal ng Red Cross. Kaya magandang balita. Para sa akin, lang naman opportunity na ipakilala na may problema sa civil service. Kung matutugunan, lalong mabuti sa lalong madaling panahon. Yun. Kasi pag nagtagal, para bang naka-freezer ang problema. Oo nga eh. Mas magandang matulungan kagad. And I think they were very appreciative.
Tuwa naman sila. At syempre, natuwa sa ating programa yun, Ma'am Cora. Ang dami-daming nanood sa atin, ang dami-dami rin nanood sa'yo, di ba? Ang dami na kapag ang maganda sa'yo, tinatawagan mo yung mga nasa abroad. Kasi parang the radio program is not just here for us, but really all over the world. Kung saan meron. Kaya nga parang yung may kantang all over the world, di ba? Ano nga yun? There's yung kantang There's a Kind of Hush. All over the world. Tama. Kunin natin yun na team song natin. Sige po, ma'am, sa susunod. All over the world. There's a kind of hush all over the world, di ba? Yan. Yes. Sige, Ma'am Cora. Favorite ko yun eh. Ma'am Cora, ang katanungan bago ko ibigay yung ating mga magagandang balita dito sa ating programa. Ayan, kapartner din natin ay marami tayong iba't ibang partner dito sa Pilipinas, Ma'am Core. Kapartner natin ang ating DILG, MMDA, PNP, BI, Bureau of Immigration. Saan ka pa, Ma'am Cora? Dito lang yan sa ating kakampi online, Ma'am Cora, di ba? Well, ang tanong natin, Ma'am Cora, ito yung katanungan ng ating mga kababayan. Bakit ba tayo daw Eto, sorry po, kayo nagtanong nito. Wala naman kayo sinusweldo dyan. Bakit ba kayo nagpapakahirap? Well, ito naman sa pagkakataon na ipaliwanag natin what volunteerism is all about. Yes, ayan po. Volunteerism is not getting a salary. Volunteerism is doing something that you like to do and you do not get paid, kaya nga volunteer eh. Yun. Parang binibigay mo ang sarili mo, yung kakayahan mo, itinutulong mo sa mga taong nangangailangan. Of course, hindi guaranteed na lahat ng tao matutulungan. Kasi wala ka namang kapasidad in terms of resources. Yes. Na pag may nangailangan, kara-karaka, ibibigyan, tutulungan mo. You have to have contact o kontakin mo, katulad nangyari sa amin ng Vice Mayor. Kinontak ko ang civil service, kinonek ko ang civil service. It took some time bago makausap yung taong dapat kausapin, pero at least nakarating sa level na sinabihan sila na gawin yung dokumento. Siguro in-advisean sila kung anong dapat ilagay sa dokumento. Kaya nakakatuwa kasi pero sila din masugid, no? Kasi panay text, ano na daw nangyari, kung kung makakausap na yung assistant commissioner. Ako naman natuwa dahil sabi ko, kahit pa paano. Kasi pag hindi naman masugid ng follow-up yung taong nangangailangan, hindi mo naman trabaho yun. Ikaw pa ang pa-follow up. Oo. Kaya magandang action, lalo na yung kanyang executive officer na kausap ko. Nakakatuwa kasi ina-update ako dun sinabing hindi pa ho tumatawag yung kausap civil service. O sige, tatawagan ko. Nung tumawag naman ako, para akong nung tumawag naman ako, sabi, ma'am, pwede wag mo ngayong umaga dahil busy kami, may MAMCO meeting kami. Mamaya akong hapon. O sige, tawag na naman ako. Mamayang hapon daw kayo tumawag. Finally, nakatuluyan, nakausap. Hindi naman kailangan magpunta sa civil service. Yes, telephone lang naman para makaunawaan. Yun. And I think, yun ang message natin sa mga taong nangangailangan ng tulong. Okay. Ang kailangan lang how to contact. Yes, dapat ganun lang. Ito yung si Ma'am Cora, parati yung nasa ka-online. Ma'am Cora, ang tanong natin ngayon ay, ang Red Cross po, ano po bang maitutulong niya bago tayo ipakita yung iba nating good news, Ano po may bibigay yung tulong sa ating mga OFW since kung magmemembro sila, ano pong mga tulong at serbisyong maibibigay ng Red Cross sa ating mga OFWs? Ma'am Cora. That's a very, very good question. Unang-una, kung meron silang kapamilya na mangangailangan ng dugo, number 1 yung dugo, siyempre, no? Kasi yun ang association sa Red Cross. Number 2, pwede yung kapamilya nila ay magkaroon ng training how to save lives, how to, yung parang kung merong atakihin sa bahay na hindi naman kailangan dalhin sa ospital, they would know what to do. Yun ang tinatawag nating saving lives na may training. And I think yun ang minsan akala ng mga tao, ang Red Cross dugo lang. Remember, may mga ambulansya. Kasi hindi lahat ng napakahalaga
na alamin kung ano yung kayang gawin para makatulong sa mas nakararami. So, ayun. So, Ma'am Cora, ibig sabihin, pag ang OFW ba, personal na pwede silang magpamiyembro? Yes, oo. Wherever they are. Pero of course, wherever they are, may pamilya naman sila dito, ay magmiyembro. Okay. Example, kung meron silang opisina, kahit na konti lang ang tao, pag lahat ay naging members, ay makakatulong sa kanilang sarili at saka makatutulong din sa Red Cross. Yun. Kasi yung membership lang ay makatutulong na. Ngayon nga, ang target yung mga retirees dahil dati ako civil service, kung matarget yung mga retirees sa kanilang community, syempre yung able-bodied. Kasi kung hindi naman able-bodied, problema pa yon. Pero yung mga able-bodied, ay pwede silang kumontak sa aming chapters at magsabing interesado silang makatulong, interesado silang kung may kakayahan sila o interesado lang makatulong para kung mayroong mga kailangan ng tulong ay may re-refer nila. Alam nila kung anong programa. At syempre may mga training din kayo, especially mga first aid, Ma'am Cora. Di ba? Yes. Ayan. In fact, makikita ko yung sa social service, malalaman nila kung sino nangangailangan ng social service dahil meron naman tayong programa para sa mga yung parang nagsisimula na yung dementia, nagsisimula na yung problema ng mga matatanda, matutulungan in terms of siguro you cannot stop it pero you can postpone it kasi tulungan natin na yung mga matatanda ay magkaroon ng activities. Yes, para hindi yun ang sila gusto ko din kagad-kagad tatanda. O tingnan si Ma'am Cora, active na active pa yung isipan yan. Ako nga di ba? Kung titingnan mo, minsan nakakaroon ako rin akong problema. Ma'am Cora, may papakita tayong good news sa ating airport. Sige. Sige po, tingnan natin. Pinapurihan ni OFW Party List Representative Marisa Delmar Magsino ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA ng Department of Migrant Workers at ng Manila International Airport Authority ng Department of Transportation sa soft opening ng naturang OFW Lounge sa Paliparan. Sa budget deliberation sa Kamara noong Setyembre 2023, hinimok ni Congresswoman Magsino ang DOTR na maglagay ng OFW lounges sa mga international airport. Tayo po ang nag-file sa OFW Party List ng House Resolution 1305 kung saan ine-urge po natin ang ating Appropriate Committee na magtayo po at magbigay po ng inquiry at tiyakin na magkaroon po ng establishment ng mga OFW lounges sa mga major airport po ng ating bansa. Nabuksan ang OFW Lounge sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng OFW Party List sa OWA, DMW, MIAA at DOTR. Matapos ang ilang buwang pagsasaayos at paghahanda ay ininspeksyon ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang VIP Lounge para sa mga OFW noong nakaraang linggo. Kasunod nito ay nagpahayag din ng pagsuporta si Deputy Majority Leader Congressman Wilter Palma na naghain ng House Bill 7065 o mas kilala sa OFW Resting Lounge Act. Ikinatuwa naman ni Magsino ang pagpapakitang halaga ng ilang kongresista nang maitayo ang OFW Lounge. Naliligayahan naman po ako dahil marami po nagsusuporta dito sa ating advocacy ng OFW Lounge na ito. Wala naman pong problema dahil suporta naman po ito. Ang gusto ko lamang pong ipaalam, tayo po ay hindi tumigil sa pagfa-follow up, tayo po hindi tumigil hanggat hindi po maisakatuparan ang ating OFW Lounge. Ang 24/7 OFW Lounge sa NAIA Terminal 1 ay libreng iniaalok para sa mga manggagawang Pilipino habang nag-aantay ng kanilang flight paalis ng bansa. Dito ay may unlimited na pagkain, inumin, wifi, may charging station at iba pang amenities na maaaring gamitin ng libre. Samantala bukod sa 24/7 VIP Lounge para sa mga papaalis na OFW ay plano rin ng OFW Party List na maglagay ng help desk para naman sa mga paparating na OFW mula sa iba't ibang bansa.
Gusto natin kasi na bago sila umuwi ay makasiguro do tayo na wala silang mga sakit dahil nanggaling sila sa ibang bansa bago man lang silang makipagmingle sa kanilang mga pamilya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNA News. Okay. Ma'am Cora. Yes. Oh, di ba? Masaya. Nga. Kasi alam ko, of course, when I was chairman of the civil service, and before that, when I was secretary of the SWD, meron dignitaries lounge. Kapag may biyahe kami, ay doon kami nilalagay. So, napakaganda na magkaroon ng OFW lounge. Kasi sa totoo lang, maraming OFW ay kailangan yan. Para katulad nung nakita ko, may pagkain, may na hindi kailangan pondo yan ng airline. Pondo yan ng Pilipinas para sa ating, kumbaga, sabi nga natin, bagong bayani. Actually, hindi na sila bagong bayani. Palagi na silang bayani dahil basta nandoon sila. Pero, ang concern natin, I think concern natin sa kakampi, yung kung may naapi, may kakampi, ang concept natin, nakakaproblema. Pag alis pa lang, anticipate na lang anong maging problema nila. At matulungan sila. Parang maganda, may hotline eh. May hotline na kasabing, pag nagka-problema sila, halimbawa, manakawan sila, na papunta lamang sila sa airport, nanakawan, pwede silang may tawagan telepono para kagad-kagad, karaka-raka, may sumagot sa kanila. Maraming pwedeng gawin. O kaya, habang nandyan sila, pwede silang magbasa sa bansang pupuntahan nila. Ano ba? Ideally, ang gusto kong matuto talaga sila, yung lengguwahe na sa pupuntahan nila. Dahil iba yung naunawaan nila ang lengguwahe. Kasi pag naunawaan nila ang lengguwahe, napafacilitate yung kanilang integration sa community dahil nakakasalita sila. So, Ma'am Cora, isa sa mga, yun nga yung sinasabi mo, may lingwahe. Kasi ito yung puhunan nila di ba? Ito yung parang armas mo na rin pag nandun ka. Kasi pag di mo naiintindihan, ay nako, kakaiba yun. Ma'am Cora? Ikaw, Ma'am? At saka very creative way of responding to the needs of OFW. Of course, sasabihin nila, bakit ang OFW may special? Special talaga sila. Dahil special sila talaga dahil tumutulong sila sa bayan. Dahil imbis na magka-problema sila, walang trabaho dito, makakatrabaho sila abroad. Yun, oo. At saka ibig sabihin lang no, Ma'am Cora, di ba? Hindi na natin po problemahin yung mga OFWs, di ba? Yung ibig sabihin, dito hindi na natin sila problemang hanapan pa ng trabaho. Meron na di ba? Nasa abroad. Ilang million ba yan? Mga 10 million OFW yan Oo. Yun lang mga nurses na nakakatrabaho sa Ireland, sa England. Malaki ng tulong yan. Of course, ang challenge dyan, paano naman yung sa mga barangay na walang nurses? So siguro, tamang-tama, meron kaming tinetrain ngayon sa ISST with Mina Gabor, yung magte-train ng mga hilot, hilot sa mga barangay natin, kumbaga nadapa, na hindi makalakad, may hilot na pwedeng makatulong sa kanila, sa kanilang lugar. And I hope na yung mga OFW na umuwi at gusto lang magkaroon ng skill, pwede din matulungan sila na mag-training. Yun, ang maganda. Kasi, pwede yan pansamantalang di ba, Ma'am Cora? Yes. Gusto ko rin yan, yung hilot na yan. Kasi sometimes, first aid din yan di ba, Ma'am? Nagpa-first aid din sila. Kasi halimbawa, di ba, minsan may pilay ka dito, alam na kagad nila, di ba? Tsaka ang sinasabi nga, meron din daw, kasi di ba kulang na tayo ng mga nurses dito sa Pilipinas. Ang sabi nung isang asosasyon ng mga, asosasyon ng mga ospital, nagtitrain na rin daw sila ng mga para-nurse, yung mga parang, di ba? Yung mga ganong klase, para ito ay makakatulong din sa, siguro sa mga ibang gawain, Although, siyempre, yung iba, para sa nurse talaga yun. Pero ito, tuturuan din daw sila kung paano ang pagsuporta. Halimbawa, maraming midwives, for instance. Hindi na ganun karami ang nanganganak dahil nagpa-family planning na sila. Okay. Pwede silang other skills
Kasi I remember nung hindi pa ako ma-opera, talagang gustong-gusto ko yung magpapamasahe. Pero mas maganda ngayon, yung training na ginagawa ni namin, pinisponsor ni na ng ISSC Kimi Nagabor at saka iba pang mga kasama para mag-training na talagang skills na pwedeng turuan, maging hanap buhay. Sa akin kasi ang maganda dito magiging hanap buhay. Yes. Diba? Oo nga. Ako, gusto ko talaga yung magkaroon ng hanap buhay ang ating mga komunidad. Di ba, Ma'am Cora? Maganda. At ang dami namang nagpapaan talaga ngayon na gustong magpamassage. Di ba? Yung mga hindi na pwedeng lalabas, sa bahay na lang gagawin. Di ba? Yun ang isang maganda. Ma'am Cora, balikan natin ang usapan natin kanina bago tayo magpalabas pa uli ng isa. Kasi, ito naman isang OFW na may mga sentimiento din. Papakinggan natin yan mamaya. Pero balikan natin, yung Ma'am Cora, bakit OFW ang tinatarget nyo ngayon? Sa inyo, Ma'am Cora? Hindi, kasi ang OFW naman, ang assumption mo, nasa abroad sila eh. Yes po. Ang gusto mong tulungan, yung mga kapamilya ng OFW na nandito. Kasi meron namang Red Cross abroad. Kung kailangan sila ng tulong. In fact, merong mga gustong umuwi, nagdadaan sila sa masusing pag-aaral kasi minsan ayaw silang payagan ng kanilang kumpanya na umuwi. Tapos sasabihin nila, kailangan lang umuwi dahil meron silang kamag-anak o meron silang kapamilya na nangangailangan ng tulong na kailangan silang umuwi. At minsan, lalo na kapag mga taong gobyerno sa abroad, ay humingi ng permission sa Red Cross na alamin ano ang kondisyon ng pamilya para ma-facilitate ang pag-uwi nila. Ito ay ginagawa ng Red Cross at naniniwala ako na malaking tulong to sa mga nagtatrabaho sa military, nagtatrabaho sa mga federal na ahensya ng kanilang gobyerno. Ayan. Meron tayong nga nanonood sa Malaysia. Ayan, Ma'am Cora. Malaysia. Teka, titingnan ko nga ulit. Malaysia, yan. Si Pulmon Mel naman from Hong Kong. At si Maylin Ling ay sa Malaysia naman po siya. Mga Pilipino OFW in US and Canada and UK ay nakapatuon din sa atin dahil parang gabi pa ata sa kanila At from Kuwait, blessed Tuesday po sa inyo dyan, ma'am. Shout out from Kuwait Naval Base. Kain po tayo ng breakfast. Nagbe-breakfast pa raw si Marso DC Ray. Yan, papasok sa trabaho eh. From Hong Kong, Ricardo Peña, Marge Sibayan. Marge, saan ka ba? Nakalimutan kita na. Salamat po, Ma'am Peha. Emma Dionisio Solis, ito yung isang OFW, Ma'am Cora, na ngayon ay isa ng entrepreneur, di ba? Yeah. Kahit may sakit siya. Juvinaldo sa Cosca ng Bicol. Ayan. Si Marge Judah Benhar Nebria Cantoria. Dati itong galing Saudi Arabia. Ngayon bumalik muna ng Pilipinas para magpakasal, Ma'am Cora. Yan, best wishes sa'yo ha, Judah. From Korea, Arnel Cantoria. Miss Mila Lapus naman ng Saudi Arabia. Rosel Hernandez Martino ng Pidos dyan. Doreen Badayos. Arthur David Opiniano ng Saudi Arabia, David II, yan. Dr. Jerry Lingad de Guzman, ito yung na-interview natin nung nakaraan, Ma'am Cora. So, Ma'am Cora, yan ang mga nanonood sa atin, iba't ibang bansa na, Ma'am. Diba? And, siyempre, nandiyan ka, kaya naman. At naniniwala sila sa'yo. Yan, diba? Pero ako ang natututo sa mga sitwasyon nila. Pero, yung mga lugar na minimension nila, pag ako'y nakarating na doon, ibig sabihin, alam ko ang itsura ng bayan, alam ko yung mga tao, and therefore, dahil narating mo na, parang it resonate to use the word. Yes, na yung karanasan nila ngayon, naging karanasan ko na. Dahil nakapunta na ako sa mga lugar na yun.
Yan. At syempre si Mika Lori ng Japan, Ma'am Cora, malamig ngayon doon. Di ba? Yes. Yan. Sabi ni Emma Dionisio Solis, ito ma'am, ano mo to eh? Hello po, Ma'am Pe and Ma'am Cora, the idol. O, yan. Di ba? Ang cute-cute. Maraming pong salamat sa inyo sa pagpapanonood natin dito sa ating programa. Yan, OFW, Kalinga sa OFW. Ma'am Cora, yan. Ay, hindi na po natin tatanungin, bawal sa ano kasi, sa Canada, bawal tanungin po ang edad ni Ma'am Cora. Bawal na. Ma'am Cora, tinatanong edad mo. Sabi ko, bawal tanungin. Pero Ma'am Cora. Pero alam mo, madaming mga social workers na nag-early retirement, nagpunta sa Canada, and they're very happy. Dati sila lang, they brought their families. Andun puro mga Canadians na. Pag nagkaroon na ng apo, nagkaroon na ng manugang muna apo, and they're all happy there. Sa akin, mahalaga yung they're happy. Kasi sabi ko nga, when you're happy and you know it, you clap our hands. We clap our hands. Kumbaga sa kanta. Kasi nakakatuwa na nandun sila, at sila ay very happy sa kanilang sitwasyon. Kasi hindi naman ina-expect na mayamang-mayaman sila, pero nadidevelop ang interest nila. Yung isang kaibigan namin na social worker, nag-aaral na maging artist, nagpe-paint ng mga bulaklak, ng mga ano. Hindi nagkaroon ng hobby, retired na siya. Pero nakita ko na sa magitan ng pagtuturo doon, ay natuto siya how to become an artist. So, how nice na nangyayari sa kanila yun. Okay. So, ayan, sabi ni Judah, bagong kasal, best wishes sa inyo, Ayan, kailan ka uli babalik, Judah, sa Saudi? Babalik ka pa ba? Or dito ka na lang sa Pilipinas? Ayan. So, Ma'am Cora, ang ano natin ngayon, paparinig ko sa inyo, Ma'am Cora, ang isang kahilingan naman ng isa nating OFW from Qatar. Ayan. Dati siyang galing sa Qatar, ngayon nandito na sa Pilipinas. Pakinggan natin si Mr. Jeff. Yes. Ang isang volunteer din. Hindi yan yung... Sige, sandali lang. Tingnan natin yan. Ang ganda ng pinapakita ni Admin Arnel Ignacio, di ba? Doon sa Ninoy Aquino International Airport, doon sa OFW lands, at pati yung sa UWA, yung pagbili ng mga maraming sasakyan, pati yung pagtalaga ng mga RD, Regional Office ng UWA sa mga probinsya. Hindi ba pagsasayang na ng pera lahat yan? Tanong mo, no? Tanong ang yung kasi ng problema sa totoo lang, nasa Middle East Oo. Ang hindi ko lang talaga maintindihan, bakit hindi nila magawa-gawa na magkaroon ng 24 oras na hotline sa buong Middle East? Yeah. Very good question. Kasi ideally, very good question. Kasi ideally, nasa barangay yan Kasi yung hotline, available, merong isang number na gagamitin na sa hotline nila. And therefore, kara-karaka meron sasagot. Kasi hindi mo man alam kung ano yung kailangan ng tumatawag. So, kailangan pagtawag, nare-record. At katulad nito, kung maganda nga, kung may radyo o OFW hotline, pwedeng masagot kagad ng mga otoridad kung ano yung kanilang sagot sa mga katanungan. I really believe na yung mga katanungan na kailangan ibandilyo, paalam, kailangan makarating sa kinaukulan sa mga otoridad para masuk. Kami naman, dito sa radyo, every Tuesday, na pwede niyong itawag at si Pe ay maraming rapas kwentas sa mga opisyal sa gobyerno. Ako ay retirado na. At ito natutuwa ako at binigyan ako ng pagkakataon magradyo kasama ni Fed dito. And kahit paano ay makatulong tayo
sa mga nagdadaan sa kahirapan o nagdadaan sa pagsubok o kailangan ng tulong. Yun. So, Ma'am Cora, dito lang sa atin yan, ha? Pati po, ang tabayanan po nyo lahat, pati mga trabaho po, na galing yan sa DMW talaga, ay naku, sinasabi ko sa inyo, napakagaling natin dyan, diba? Pero yung tanong nga nila na, nagsasayang ba ng pera dyan sa ano daw, Ma'am Cora, ang tingin mo? Sa tanong ni Jeffrey. Well, siya nagtataka. Gusto niya, natutuwa siya sa nangyari, pero may mga tanong siya. Siguro, next time, sabihin niya, naging karanasan niya. Ano yung suggestion? Kasi sa akin, base sa karanasan, pwede silang magsabi kung ano yung dapat gawin. Hindi naman maiisip ng gobyerno lahat yan eh. Saka it requires resources. So, kailangan pag-isipan. Katulad ng ginawa nila na OFW lounge. Gastos naman yan. Kaya kailangan hanapan niya ng pera. Hindi ka magagawa yan. And I think when they think of the airports, sasabihin ng iba, bakit ang OFW meron? Because tumutulong sa bayan yun eh. Yes. Kasi, kumbaga, imbis na magka-problema sa bayan natin na walang trabaho, nag-abroad sila at nagkakaroon sila ng trabaho. Yes, at isa pa, Ma'am Cora, di ba? Taga-salba yan ng ano eh, dahil, tingnan mo, sa 10 million OFW kakain sa mga iba't ibang restaurant. Di ba, Ma'am Cora? Sino nagpapasweldo sa mga yon, di ba? O yes, sino bumubuhay sa SM, di ba? Yung mga ganyan, sa mga mall. O, di ba? Yung mga ganong klase. Kung walang... At saka, nakita ko ang karanasan ko, yung nakikita ko yung mga OFW na nagsha-shopping, pumupunta sa Divisoria, namimili ng dadalhin abroad para pasalubong. Yun na lang nakita ko yung pamaypay na anahaw. Gustong-gusto nila yun kasi pagpupunta sila sa mainit na bansa, hanggang nagkara-karakay makakapahinga sila, mapapaypayan nila. So, nakakatuwa. At kung masyadong mainit, meron tayong sombrero. Meron yung mga produkto na mabibili kagad at kailangan sa ibang bansa. Yun. At siyempre, Ma'am Cora, nilagay na natin ang OWA hotline. Hashtag 1348. Ayan po, diretso po yan. Yung number yata ilalagay. Yan po, Ma'am. Yan. 1348. Oo, 1348. Dial lang po ninyo yan. At saka kung nasa bansa ka yata, di ba? May mag-start ng number kung saan ka man. Yan. Yes. Yan, dige. Okay, ayan, nagpapasalamat din tayo kay Judah, di ba, Ma'am Cora? Sa ngayon ay ano pa ang proyekto ng itong ating Red Cross? Yan. Ano ba mga successful na naging activities nung nakaraan at anong magiging activities ngayon, Ma'am Cora? Yeah. Well, unang-una, na-mention ko na yung dugo. Na-mention ko na yung training, saving lives. Na sabi ko na in-increasean yung number ng mga ambulansya. Kasi although may ambulansya din local government, may karagdagan ding pangangailangan yung malayong lugar na kailangan marating. Bukod dito, meron din kaming welfare assistance. Tsaka yung konsepto na may pinapahanap na kamag-anak. Yun, ma'am, ang isang importante. Yung, ang tawag doon sa Ingles, restoring family links. Restoring family links. Oo, sa amin yun. Ginagawa din yun ng Red Cross. And of course, ang ginagawa pa rin, meron kaming health assistance. Remember, nung COVID, talagang pinakamataas na nagawa ng Red Cross ay tungkol pagtulong sa COVID. At saka yung pagsaksak ng iniksyon after COVID para wag na sila ma-COVID ulit. Kaya para sa akin, I feel proud na tumutugon ang Red Cross sa mga pangangailangan sa kasulukuyan. Kung anong pangangailangan sa panahon na yon. Halimbawa, sa mga bata, nagkaroon tayo ng polio, nagkaroon tayo ng kailangan tulungan ng mga bata sa probinsya. Merong iba na pag-usapan nga namin na ayaw ng kanyang magpasaksak ng iniksyon at tatakot.
kailangan may orientation. Kaya ang ginawa ngayon ng International Federation of Red Cross ay gumawa sila ng programa na build trust. Parang build trust, magtiwala tayo na magaling ang inoculation, magaling ang vaccination para sumunod yung mga tao, huwag matakot. Kasi minsan sasabihin nila, ay, nung nasaksakan ng ineksyon, nabaga ang kamay, nilagnat, etc. Kaya kaso, lalo pa, yung mga gano'n, Ma'am Cora? Yes. Gusto natin sana mawala yung gano'n, Ma'am Cora, mawala yung gano'ng klase. Sa ibang bansa ba, may Red Cross din? Definitely. Yes. Definitely. And I think about 136 countries meron. Pero isa lang ang tawag nila, Red Cross Society, no? Okay. Pero yung mga iba, ang tawag nila, Red Crescent. Yun, yung Red Crescent. Ma'am Cora, yung mga Red Crescent na yan, saan babanda siya? Kasi bawal sa Middle East. Mga Muslim. Oh, sa Middle East, bawal yan, di ba? Kasi hindi pa, ayaw nilang gamitin ng cross. So, ang ginagamit nila, crescent. Parang 1/4 yata ng moon. Yeah, opo. Parang gano'n siya, oo. Red Crescent. Naalala ko pag sinabing Red Crescent, naalala ko si Ma'am, sino ba to? Si natin, Ambassador. Si Ambassador natin, di ba? Siya yung nag-introduce. Oo, siya yung nag-introduce sa atin yan, nandun pa tayo sa programa natin, di ba? Yun, maganda rin siguro, Ma'am Cora, parati-rati natin pag-usapan, siguro mga 15 minutes pag-usapan natin ang Red Cross din, di ba? Kasi napaka-importante pa rin yan sa mga OFWs, hindi nila masyadong kabisadong, alam lang talaga nila, dugo. Yes. Dugo lang. Ang mahalaga, kung nasa ibang bansa sila, alamin kung saan ang Red Cross doon. Kasi technically, pag nandun na sila, doon sila hingi ng tulong. Sa Red Cross. Accessible naman yon. And then, yung Red Cross doon sa, halimbawa, Kuwait, International Red Crescent, ay ko-contact naman sa Pilipinas o sa pinakamalapit na embassy na meron din namang accessible na mga Red Cross. So, Ma'am Cora, halimbawa, hindi naman siya miyembro ng Red Cross, matutulungan ba siya pa rin? Well, depende kung ano yung problema kasi kung halimbawa nawawala, meron tayong na-mention ko na restoring family links. Tutulungan hanapin kung sino yung nawawalang kamag-anak. Pwedeng may tulong yun. Ako nga nagulat nung magpunta ako sa Geneva, yung dati kong empleyado, nakita ko sa train station. Sabi ko, nagtatrabaho ka ba dito? Sabi niya, tuwa siya, no? Yung pala, minsan nagsisilbi siya sa at that time, hindi naman Red Cross yung niya. Nagtatrabaho siya doon, may extra siya para kumita. Okay. Kasi bukod sa regular na trabaho, meron pa silang extra kasi parang tumutulong siya pag-serve sa party. Nakita ko siya nung meron na kami, imbitado kami sa isang reception, nakita ko siya at yung pala ay extra job niya. Kaya maganda naman. Yon. So, napakaganda, no? Ang sinasabi lang natin dito, ayan, Elena Peliesco is watching. Ayan, salamat po sa panonood ninyo, ha? Diana Pineda, Nika Mocha, dito yan sa Pilipinas lang natin. At Reynado Santo Domingo. At yung mga taga-Canada, Ma'am Cora, ay gabi sa kanila ngayon gabi. O baka maggagabi pa, no? Diba? Kasi matagal mo, Pwede po ninyong panoorin ang ating programa doon sa ating Kakampi Radio na nasa, nasa YouTube. Yan. Nasa YouTube na tayo, Ma'am Cora, at doon po kayo pwede manood. At kung gusto niyo pa rin makita, nasa Facebook naman ang Kakampi Online. Tama ba ako? Kakampi Online. Yan, Ma'am Cora. Ma'am, sa ngayon, may sasabihin ka, Ma'am? Oo. Kasi katulad nung kaibigan ng kapatid ko, she's 88 years old, nagbisita sa Pilipinas kasi meron siyang property sa Quezon. Naisip ko, maganda siyang ma-interview. Ano yung karanasan niya dealing with Filipinos in Australia. Kasi siya,
Pilipinas siya pero nakapag-asawa ng Australiano at ang mga anak niya ay puro Australiano na. So, magandang mag-istorya sa anong pinagdaanan niyang karanasan at anong kagandahan ng pag-migrate sa Australia. Yan. So, pag may ganung pagkakataon tayo, pwede mo bigay sa akin, ma'am, matatawagan natin. Di ba? Yeah. Anyway, ngayon, si Sonia Roque ay umalis noong linggo. Punta sa I think nagpunta siya sa Singapore. So baka pagbalik niya, pwede ding mag-guest. Ma-interview natin dito. Sa ating programa. Kung may nakita siyang mga hindi ka nice o maganda sa Singapore na pwede niyang mag-share. Pwede din siya mag-guest dito sa atin. Dahil maganda yung kung ano impression sa mga napuntahan niyang mga countries abroad kasi marami siyang napupuntahan dahil alam mo, mahilig siyang magbiyahe at dala ang kanyang kapamilya, mga kasama sa bahay, ay kasama niya. Kung matatanda ko, Ma'am Cora, meron pa palang isa. May isa tayong kababayan na nagtayo nag-put up. Siguro maganda ting kausapin din natin. Nag-put up siya ng isang parang groceria dyan sa Korea, sa South Korea. At naging successful lahat nandoon. Gusto niya makapagpa-interview sa atin. Siguro next time ulit, baka makausap din natin siya. Yes. Dito lang po yan. Magsabi lang sila. Lalo na yung gano'n nagiging nakakaroon ng entrepreneur. Diba? Hanap buhay. Bukod sa trabaho niya, may hanap buhay pa. Sabi nga nung kausap natin doon anong gusto mo? Lahat ng gusto mong galing sa Pilipinas, nandito. Nandito daw, sabi gano'n. Yun, di ba? Maganda yan At gusto ko tularan. Di ba, Ma'am Cora? Kaya ikaw, naalala kita parati. Ang sinasabi mo, gusto ko naman yung mga magaganda na mga experiences dahil para tularan ng iba nating mga kababayan. Alam di mo, ba? pag ikaw nakarating sa Japan, kung ano yung mabibili mo sa Tokyo, mabibili mo sa ibang lugar sa kanila. Kaya talagang nakakatuwa. Kasi pag ang develop, hindi katulad sa atin sa Pilipinas, yung makikita mo sa mga syudad, hindi mo makikita sa probinsya. Yes, Kaya nagpupunta pa sila sa mga syudad bago makakita ng SM. Sa akin, dapat may mga maliit na tindahan, even sari-sari store na marami, na pwedeng may mabili doon dahil nag-invest yung mga tao na bumili sa SM na pwedeng maitinda sa kanilang lugar. Kung sa lugar nila ay wala pang SM. Pero ito, may isang tanong sa atin dito, Ma'am Rosel. Sabi niya, ikaw ba, Ma'am Cora, saan ang pinakamagandang nakita mong lugar? Siyempre, nag-abroad ka rin, di ba? At nagpunta ka saan lugar. Ano daw ang lugar na pinakamaganda para sa'yo? Ayan. Well, si Rosel. Marami, pero humanga ako sa Sweden. Humanga, of course, ako sa Germany. Kasi tahimik. sa akin kasi pag nakita ko yung lugar ng mga tao na maayos, may housing, na walang tao sa kalye, magandang tingnan na parang walang naghihirap na nasa kalye. Pero may mga lugar naman na over time, nagkaroon na rin ng mga nakita ko sa San Francisco, sa LA, mga nakatira na sa mga van, sa mga wala na silang bahay, pero nakatira na lang sila sa mga sasakyan, which to me shows na the deterioration of the community dahil naghirap yung mga taong dati may trabaho na wala ng trabaho, so nagtsatsaga, pero tinutulungan din sila ng komunidad. Oo, nagpupunta sila doon para kumain, binibigyan sila ng kape, at saka ban, pag mga almusal, pupunta sila. Pero, Ma'am Cora, ano ba kaibahan natin sa ibang mga bansa? Ayan, si Michelle. Hello, Michelle. Transportation. Mahusay ang transportation kasi sa Japan, for instance, kahit anong layo mararating mo. Dahil maganda meron silang bullet train, ang tawag bullet. Kasi mabilis. And then of course, yung mga parks, nakita ko na marami kang parang lakarin. Of course ako, hindi na ako masyadong malakad. Kaya kailangan hindi na ako masyadong interesado sa mga maglalakad sa mga parks. Pero kung madadala ka ng sasakyan,
at uupo ka sa park, napakaganda. Dahil kahanga-hanga the way they develop. Ayan, Sa Michelle. Brighton, England. Pag summer, ang mga bulaklak nila ay talagang nakapasulang, pero dahil dikit-dikit, akala mo garden. Pero pasulang yon. Tatanggalin yun kapag nag-change ng weather. Okay. So, ang ganda. Ako naman ang gusto ko yung yung, anong tawag dito? Switzerland. Kasi yun ang napuntahan ko, yung Switzerland. Yes. Di ba, Ma'am Cora? Yung mga halaman talaga nila. Ako nakapunta di ba? Yung mga halaman nila, ay talaga naman makikita mo, talaga nakakulambu talaga yung... Malinis na tubig nila. Yung kung meron lake, kung meron river, ay talagang malilinis. Oo, tsaka yung kanal nila, ang linis, Ma'am Cora. Ang linis ng mga kanal. Pero may mga lugar din na maraming mandarambong, yung mga nagnanakaw. Yung pamangkin ko, nanakawan sa London nanakawan. Yung kaibigan ko nanakawan sa Hong Kong. Yung isang kaibigan ko na nakawan sa Italy. Naku, maraming mandarambong sa Italy. Spain. Pero overall, nasa atin yun eh. Kailangan mag-ingat lang. Ang kapasitet natin to protect ourselves. Kasi huwag asahan na nakabuyang-yang ang pera mo. Madali kang makita mo na nanakawan. Pero ang ganda ngayon na meron kang cellphone na accessible. Correct. Kasi kahit na saan na makakatawag ka, pipick upin ka. I remember na may nag-imbita sa akin, wala pang cellphone noon, niimbita ko sa New York, magsasakay ako ng train, takot akong pumunta ng mag-isa. Nagtampo nga sa akin dahil hindi ako nagpunta. Pero sabi ko, pag hindi ka naman sanay, ayaw mo naman pupunta mag-isa, lalo na gabi. Dahil hindi mo alam kung anong pupuntahan mo. So, minsan kailangan unawain na pag ganon, magkita na lang sa isang lugar na accessible sa pareho yung nag-iimbita at yung naimbita. Ang sinasabi nga natin dito, Ma'am Cora, ang mga OFW, hindi naman lahat ay namumroblema. Di ba, Ma'am? Hindi naman lahat. Kumbaga sa 10, 2 lang yan ang may konting problema. Kasi sa atin, kaya natin sinasabi, ang dami-daming problema ng mga OFWs. Kasi doon ako nakapokus eh. Doon ako nakapokus sa mga problema. Ikaw ang gusto mo, gusto ko yung maganda. Di ba? May ganun ka, Ma'am Cora. Kasi marami namang OFW. Minsan yung mga nakaka-problema, nakaka-recover at gumaganda ang buhay. Sabi nga, merong iba naman na talagang hindi sila handa, sandali lang naka-abroad. Kasi meron akong 2 tinulungan naging domestic sa Hong Kong, no? Caregiver. Yung isa hindi nakatagal, umuwi kaagad. Yung isa tumagal, naglipat pa ng trabaho. Pero afterwards, nagkasakit at namatay na. Yung isa na umuwi sa Pilipinas, buhay pa. Yung nagtrabaho sa Hong Kong, nung bumalik, after a while, namatay. So, we cannot compare apples and oranges, depende sa karanasan. Ayan. Si Miss Jinky. Jinky ng Qatar, Ma'am. Jinky Lim. Yan. Alam mo, si Miss Jinky, Ma'am, ay frustrated sa pamilya. Sa pamilya. Kaya mas gusto niya pang sa ibang bansa, iba ang pamilyang hinahandle niya. Ma'am Cora, anong masasabi mo sa ganun? Kasi may mga ilang OFW tayo, successful nga sa trabaho, pero sa pamilya, hindi po sila successful. Yes. May ganun understandable yun kasi unang-una, napanood ko yung problema ni Vilma Santos, problema ni Sharon, na yung problema sa Milan, na hinahanap niya yung asawa niya, nakita niya may asawa na pala. So, kaibang problema, like, it's human nature na hahanapin mo yung kaligayahan mo, no? Pero sa aking palagay, kung hirap na hirap ka sa ibang bansa, umuwi ka na lang para wag nang madagdagan ang problema mo. Dito na lang hanapan natin ng kalutasan. At dahil kung may naapi, may kakampi. Pero ma'am, sabi nito, ayoko na pong umuwi sa Pilipinas, wala naman po akong pamilyang babalikan. Ma'am Cora, pwede naman. Di ba? Oo. Maghanap ka na lang dyan ng pwede mong maging kapamilya. Yun nga sinasabi, ang pamilya ko yung inaalagaan ko, yung pamilyang pinagsisilbihan ko. May ganun no, Ma'am Cora, no?
Di ba? Yan. So, sa lahat naman po ay may mga, ma'am, ano ba masasabi mo dun sa mga ganitong mga OFWs na parang ang pamilya niya dito sa Pilipinas ay ayaw niya na kasi hindi naman din daw siya tinake care. Hindi naman nawawala yung galit-galit, yung ba hindi nakakasundo. At kung hindi ka naman happy sa Pilipinas, dahil yung mga kamag-anak mo ay walang interes sa'yo, naunawaan ko na umanap ka ng kung saan ka magiging maligaya. Kung hindi ka pwedeng maligaya dito, pero at the end of the day, pag ikaw mag-isa na sa ibang bansa, hahanap-hanapin mo ang bayang sinilangan, kumbaga. Totoo. At sana, sa mga reminder ko sa mga pamilya, huwag niyong gawing banyaga o dayuhan yung mga dahil nag-abroad na. Bigyan nyo ng pagkakataon, may pakita yung kagandahang asal ng Pilipino, kagandahang mga lugar. At yun naman ang ginagawa ngayon din ng tourism para to encourage yung mga Pilipino na overseas to come home. Yan. Kaya nga, Ma'am Cora, naku, maraming salamat. Tingnan mo, nakatapos na naman tayo ng 1 oras, Ma'am Cora. Pero yung nga sinasabi nga natin, doon sa mga nanood po sa amin, sana may napulot po kayong aral dito sa aming pinag-uusapan. Ano, Ma'am Cora? Sa susunod po ay marami pa rin tayong tatalakayin dito lang sa ating kalinga sa OFW. Ma-interview yung mga kaibigan nagbibisita dito. Ano ang nangyari simula nung nag-visit nung araw at ngayon nag-visit, ano yung nakita ng kagandahan at ano pa nakita nilang problema. Iyon. Imbitahin natin yung Sige, kahit ma'am. na sino na Sige. At syempre, katulad nga niyan, ma'am, ay si Alex, kilala mo yung si Alex, nagpunta yan doon sa iyo nung nakaraan, di ba? Yan, kamusta ka daw po, Ma'am Cora? Ayan. Thank you. Nasarap ka ba raw doon sa kape? Well, hindi kasi ako nakakapi ng ganun food, pero yung mga kaibigan ko, tuwan-tuwa na nabigyan sila. Yan, very good. Tama-tama yan. So, Ma'am Cora, paalam na po tayo. Ma'am Cora. Paalam na, yes. Palagi kong sinasabi dito sa programa, magagawa natin lahat ng bagay kung di tayo nag-iisa. At dito, dahil sa programa, kung may naapi, may kakampi. Salamat sa inyo. Okay, maraming salamat. And of course, sabi nga natin, nagtatapos na naman po ang isang oras na usapan namin dito nila Ma'am Cora at sana po may nakuha kayo. At kung guys niyong mag-miyembro sa ating Red Cross, sabihan lang po niyo kami at kami po ay tutugon sa inyo. Maraming pong salamat sa inyo Ma'am Cora, my idol. And of course, ang inyong pong lingkod, Penny Codemus, dito sa ating Kakampi Online. Bye-bye. Bye-bye po.